Usap via Zoom si Attorney Harold Respicio, Vice Mayor ng Reyna Mercedes Isabela. Attorney, Mayor, Vice Mayor, good afternoon po sa inyo. Jade at Admar. Magandang hapon po. Opo, Attorney, nasa EDSA People Power Monument ho ba kayo ngayon? Yeah, buddy! Opo. Attorney, ano bang masasabi po ninyo? Ito na ba'y tinatawag ng nakararami na People Power dyan po sa EDSA People Power Monument? Tingnan po natin kung paano ang pag-turn out ng event na ito. Pero ang malinaw lang ngayon ay sinusuportahan natin si Senator Marcoleta. Sana po ay hindi siya arestuhin. Ang tanging kasalanan niya lang naman ay pamunuan ang investigasyon laban sa korupsyon. Mali po ba iyon? Hindi po. Mali po ba na ilabas ang katotohanan? Hindi po. Mali po ba na manawagan na ikulong ang lahat ng nagkasala? Hindi po. Kaya't hanggat malaya ang mga nagkasala, hanggat pinagtatakpan ang katotohanan, hanggat malaya ang mga dapat manugot dito sa flood control scandal, dapat narito po tayo na nagbabantay at malaya dapat tayong ipahayag ang ating damdamin. Hindi po pwede na balukturin nila ang batas at ang ikukulong po nila ay yung mga namumuno para ilabas ang katotohanan. Kaya nandito po tayo sa EDSA para suportahan si Senator Marcoleta at sana ay hindi siya sampahan ng kaso ngayong linggong ito at hindi siya maaresto. Opo, kailangan ho ba ng isang public statement mula sa Ombudsman para o kaugnay dito sa panawagan ng INC at ng iba pang mga grupo? Hindi ko po alam kung ano ang papayag ba ang taong bayan na basta-basta na lamang nababuyin ng administrasyong ito ng ombudsman ang ating batas. Papayag ba ang taong bayan na ang lahat ng mga nagkasala ay malaya? Papayag ba ang taong bayan na yung mga taong nasa harap na siyang nag-promote na ilabas ang katotohanan at panagutin ang lahat ng mga nagkamali sa korupsyon ay sila pa ang makukulong? Tignan po natin dahil ang rally po na ito ay hindi negosasyon ni Marcoleta lamang, ng ombudsman lamang, kundi ito po ay rally ng taong bayan. Nandito na po sila para ipakita ang kanilang lakas. At tignan po natin kung ano ang tatanggapin nila na concession mula sa ating gobyerno. Opo, Attorney, may mga lumalabas kasing pahayag mula sa MMDA na wala ng permit ang rally na isinasagawa po ngayon dyan sa EDSA People Power Monument. May legal na basihan ba yan? Hindi po, mali po. Dahil ang permit ay hindi kinakailangan kapag Freedom Park. Ang EDSA People Power Monument ay isang Freedom Park. Kaya malaya po tayong magpahayag dito. Kasama po yan sa freedom of speech. Opo. Doon lang po sa kaso nitong si Senator Rodante Marcoleta na inaasahan nga this week ay ihahain. Ano ho yung ang legal stand po niyo o basis sa pagdating po dito sa plunder case na kakaharapin po ng Senador Marcoleta, Attorney? Mali po yun. Ang sinampan nilang kaso ay plunder tapos indirect bribery. Ang gravamen po ng mga kasong iyon ay in consideration of office. Ibig sabihin, kaya siya binigyan ng pera ay dahil sa kanyang posisyon bilang public official. Pero hindi naman po iyon ang dahilan. Ang dahilan po ay dahil isa siyang prospective candidate at the time. Regardless kung nakaupo siyang congressman o hindi. During the time na natanggap niya yung pera, hindi pa naman official candidacy period yun. Hindi pa yun campaign period. So hindi pa siya official candidate. Pero prospective candidate pa lamang siya at binigyan siya ng pera. Ngayon po, ang tanong, masama bang tumanggap na mula sa mga kaibigan? Hindi po. Ako po, akong vice mayor. Nililibre po ako ng aking mga kaibigan at mga kamag-anak. Pero ang pagbigay nila sa akin ng pera ay hindi konsiderasyon doon yung aking pagiging public official dahil mahal lang nila ako bilang kaibigan. Ngayon po, masama na po bang tumanggap ng pera mula sa mga kaibigan sa side ni Senator Marcoleta? Hindi po. So hindi po iyon plunder, hindi indirect bribery kung by reason of office ang dahilan ng pagbigay ng pera. By reason of potential candidacy at that time, galing sa mga kaibigan. Hindi po pera ng taong bayan at hindi dahil isa siyang congressman at the time. Dahil potential na tatakbo siyang senador at that time. So hindi pasok sa plunder, hindi pasok sa indirect bribery, hindi rin nga pasok sa COMELEC offenses, kaya hindi siya kinasuhan ng COMELEC. Opo, at bakit si Mike Defensor at iba pa, attorney, ay nadamay at inaasahan niyang kasama rin ho sa mga sasampahan ng plunder case?
Si Mike Defensor po ay isa sa mga kaibigan niyang nagbigay sa kanya ng salapi. Opo. So, saklaw pa rin. Kahit hindi po siya tumatakbo o public official that time during the campaign ni Senador Marcoleta? Hindi po saklaw iyon as campaign donation. Bakit po? Ang COMELEC na rin po ang nagsabi. Nung natanggap yung pera noong panahong iyon ay hindi pa umpisa ng campaign period. Technically, ayon sa jurisprudence, kapag wala pang campaign period, hindi pa siya kandidato. Kapag ang mga campaign funds lamang na dapat i-report as campaign donation ay yung mga natanggap mo during campaign period. Therefore, kapag tumanggap ka ng pera na hindi ka kandidato, walang involvement yon sa election, walang involvement yon sa kampanya, mas lalo nang walang involvement yon sa kanyang public office dahil hindi naman by reason of his office ang pagtanggap niya ng pera or pagbigay ng pera sa kanya. Bigay iyon ng kaibigan sa kanya para sa kanyang potensyal na pagtakbo. Kung gusto niyang gamitin yung pera in preparation sa upcoming campaign at that time, nasa sa kanya na iyon. Pero yung kanilang mga transaction ay pribado po. Hindi involving ang elections, hindi involving ang technical campaign, at hindi involving mas lalo na ang public funds. Opo. Kapag makulong si Senador Marcoleta dahil sa kasong plunder, attorney, siya ho ba ay maaari pang makaboto sa impeachment o makapag-participate? Makakapagboto pa rin po siya dahil po isa siyang nahalal na senador sa ating bansa at matatanggalan ka lamang ng karapatan kapag na-convict ka na at part ng penalty yung pagtanggal ng karapatan na iyon. Halimbawa po, may tinatawag na civil interdiction sa mga criminal cases. Ibig sabihin, saka ka lamang bawal mag-transact ng mga kontrata kapag napatawan ka ng penalty na civil interdiction. Halimbawa, sa side ni Marcoleta ngayon, hanggat wala pang kaso, wala pang conviction, wala pang explicit na penalty na disqualified siya to stand as a senator or to run again for public office, ay pwede po siyang mag-dispense ng kanyang mga responsibilidad bilang senador. So ganun po dapat ang ating paninindigan. At kayo sumasang-ayon doon sa mga argumento o mga naratibo na kaya siya ginaganito ay dahil siya ay kayang mag-cross-examine during impeachment trial ni VP Sara Duterte, attorney? Malamang gagawin niya po iyon dahil kakampi niya si VP Sara Duterte. Magaling na abogado si Marcoleta. Opo, at may malaking factor po yung impeachment issue sa kasong ito ni Senator Marcoleta. Hindi pa ako naniniwala na ang dahilan ng pagpapatahimik sa kanya ay ang impeachment case. Kasi si BBM na rin po ang nagsabi na panggulo lamang ang impeachment proceedings na iyan. At doon nga nag-rely ang Iglesia ni Cristo noon sa pagsuporta sa statement ni BBM na hindi dapat gawin na kaabalahan ng ating bansa ng mabigat ang impeachment trial na yan dahil nanggugulo, dapat tayong magkaisa. Pero ang suspetsa ko po, kaya siya iniipit ngayon ay dahil sa flood control investigation, dahil siya po ang nanguna. At nung nahawakan ng kanyang kampo kasama si Senator Alan Peter Cayetano ang majority ng Senate ay ipinagpatuloy nila yung flood control investigation. Siyempre, ninervyos ang Malacanang. Kaya iniipit niya lahat ng mga posible na magsalita or maaring mag-expose totally ang buong korupsyon dito sa ating bansa, kaya inipit si Marcoleta. Pero mapapansin po ninyo, yung mga nagkasala talaga sa ating gobyerno na malinaw na lumabas doon sa flood control investigation ay wala pong kaso. Inaabsuelto po sila. Yun po ay pagbaluktot ng batas at diyan po ay hindi pumapayag ang taong bayan. Opo. Si Partner Attorney, kasama ko po, may mga karagdagang katanungan po sa inyo. Attorney, Vice Mayor, magandang hapon. Meron pong inihain na resolusyon si Congressman Leandro Leviste na humihimok sa Kongreso, particular sa Kamara, na ipagpatuloy itong flood control investigation sa gitna po nitong mga pag-rally dyan po sa EDSA para daw sa transparency and accountability. Nakikita niyo po ba na kakagatin ito ng liderato ng Kamara sa kasalukuyan, na may mga leader din ang Kamara na nagsasabing itutok natin ang ating atensyon dito sa impeachment kaysa dito sa flood control project? Hindi na po ako umaasa sa House of Representatives ngayon dahil po
Doon sa mga flood control investigation, hindi nila pinapansin. Ang pinagtuunan nila ng pansin ay yung impeachment ni VP Sara Duterte. At inexpel pa nila si Kiko Barsaga. Kaya itong mga tao na ito ay wag nyo pong asahan na ipagpapatuloy nilang investigasyon dahil marami po sa kanila ang mismong pinangalanan na nakatanggap ng maleta doon sa flood control scandal. Kaya hindi po talaga ako maasa sa kanila. Opo, at halimbawa, attorney, na kasi sinasabi ng Senado, liderato ng Senado, posibleng umabot ng hanggang Pebrero ng susunod na taon itong impeachment. Sa Senado ba, mayroon kayo nakikita na puwang pa doon na mabigyan pa ng pagkakataon, lalo na mayroon ng lumabas pa na dagdag doon sa mga dating mga sundalo, kaugnay sa kanila aligasyon patungkol dito sa flood control projects, at kung sakaling hindi na nila ito bubuksan muli, ito na ba yung magiging sukdulan na at dito na talagang kikilos ang taong bayan? Ito na talaga yung sukdulan na. Wala na tayong pag-asa pa mula sa Senate. Kasi nga, kinuha na nila yung liderato mula kay Marcoleta at Senator Alan Peter Cayetano. Kaya bumaliktad si Villanueva, kaya bumaliktad si Escudero dahil damay sila sa flood control. Ginawang hostage sila na kapag side pa rin sila ni Sara, ay kakasuhan sila. Pero kapag bumaliktad sila at palitan yung liderato at yung lideratong iyon ay hindi na ipagpapatuloy yung investigasyon doon sa flood control, ay hindi na sila kakasuhan. So yun talaga ang kapalit ng kanilang pagbaliktad. Kaya it looks like na tutuparin nila yung end nila ng bargain. Kaya hanggang ngayon ay wala pa rin nangyayari dyan sa Blue Ribbon Committee. Walang patuloy na nangyayari doon sa flood control investigation. Pero ikumpara nyo po yan sa nangyari nung panahon ni Senator Alan Peter Cayetano at Marcoleta. Napaka-brief ng moment na iyon. Napaka-ikli lamang. Pero agad-agad, meron kaagad expose at napakabibigat. Yung mga mahalagang tao ay dumating bilang witness at walang preno. Inilabas talaga ang lahat ng pangalan ng mga involved doon sa flood control scandal. Yun po ang transparency. At yun po ang nawawala ngayon sa ating gobyerno na. Wala tayong pag-asa sa Senate, walang pag-asa sa House of Representatives, walang pag-asa sa Ombudsman na siya sana ang last bastion ng pagprotekta at pag-prosecute ng mga nagkakasalang mga public official. Naging tuta na rin siya ni Marcos. Yung mga executive department, sila rin po ang nailabas na may kasalanan doon sa flood control project. Meron pa ba tayong pupuntahan na avenue para po sila ay mapanagot? Wala na po. Yan po. Kaya po, hindi na po pwedeng magtiis pa ang taong bayan. Ito na po yung last straw. Yung leader ng investigasyon laban sa flood control corruption ay ikukulong na nila. Kapag ginawa nila iyon, totally talagang pinapakita ng gobyernong ito sa atin na tinatapakan talaga nila ang ating kalayaan at ang ating karapatan na malaman ng katotohanan pagdating sa korupsyon sa ating bansa, at kailangan natin gumawa ng paraan. Huli na lang po mula sa akin, attorney, saan na lang lalapit po ngayon ang mga nais nitong transparency at accountability? Kasi ang mga nagiging kritiko sa mga hakbang ng gobyerno ay tila iniisa-isa at hinahanapan po ng butas, attorney. Opo, ngayon po, ako po may kaso mula kay Matibag, mula sa COMELEC may kaso dahil lamang nagsasalita kami laban sa korupsyon. Ganon din si Kiko Barsaga, gayon din si Lian Leviste, at gayon din si Mike Defensor. Kung mapapansin nyo po, kami po yung mga pinaka-epektibong magsalita laban sa korupsyon sa ating bansa, pero lahat kami ay kinasuhan. Si Mike, renade yung kanyang building na pinaparentahan lamang. Ngayon po, talagang wala na kaming ibang pupuntahan. Ang hinihintay na lang namin ay talagang makulong kami, na may warrant of arrest kami, na hindi na kami mabe-bail out. Yun po ang gagawin nila kay Senator Marcoleta ngayon. As a matter of fact, kung titignan natin, si Senator Marcoleta ang pinaka-leader ng oposisyon ngayon sa administrasyon. Siya yung leader ng nagpapalabas ng mga tamang impormasyon tungkol sa flood control scandal. Kung siya mismo ay ikukulong na at patatahimikin, non-bailable offense, plunder, ibig sabihin wala na siyang tsansang magsalita. Ilang taon siyang mabubulok sa kulungan bago pa siya makakapag-bail out kung mananalo nga siya doon sa bail hearing na iyon.
wala na po, patay na po ang laban ng Pilipino laban sa korupsyon. Ang tanong natin sa ating taong bayan, papayag ba tayo dito sa ganitong sitwasyon? At ang sagot po ng taong bayan ay hindi po. Kaya po narito sila ngayon sa EDSA at napakaraming tao ngayon dito. Opo, Attorney, si Jade po ulit ito. Hindi lamang po si Senator Marcoleta, kundi marami pa po sa mga kasamahan niya ang nahaharap din po sa mga reklamo at kaso. Ano sa tingin po ninyo ang possible na mangyari sa komposisyon ng Senado? Doon po sa komposisyon ng Senado, mahina na talaga ang minority pagdating ng flood control investigation. Dahil po hawak nila ang majority. For as long as hawak ng administration, pro-administration ang majority ng Senate, yung flood control investigation, wag tayong umasa dyan. Pero pagdating sa impeachment ni VP Sara Duterte, ang kailangan nila dyan, positive na 16 voting for conviction. Medyo mahina sila doon dahil kulang pa rin sila. But in any case, kung kinuha nyo na sa amin ang Blue Ribbon Committee, wala na kaming authoritative avenue, which is the Senate Blue Ribbon Committee, in which we can investigate yung flood control scandal. Kahit sana payagan nyo kami na magsalita ng malaya sa social media at anumang avenue. Huwag nyo kaming kasuhan. Huwag nyo kaming kasuhan ng non-bailable. Mas lalo nang huwag ninyong arestuhin si Senator Marcoleta dahil siya yung leader ng oposisyon, siya yung leader ng pag-iimbestiga ng flood control scandal at siya yung leader ng pagpapalabas ng katotohanan tungkol sa korupsyon. Opo, Attorney, walang uwian. Diyan ba sa EDSA People Monument? Walang uwian, umulan man o umaraw. May puyat man o wala, may tulog man o wala, mag-vitamins kayo, magdala kayo ng maraming tubig. May mga CR po dito, may mga pagkain din. Mga volunteers natin namimigay ng pagkain, nagkakaisa po kaming lahat para hindi kami mahirapan dito sa lugar na ito. Ang overwhelming po na mood dito sa lugar na ito ay sama-sama kami despite all odds. Kahit umulan, kahit mainit, kung darating ang init, kahit maihi ka, o kailangan mo gumamit ng CR, nariyan po lahat. Nagtutulungan po kami, kaya walang nagugutom dito, walang naiihi, walang nagpipila ng masyado doon sa CR. Napaka-komportable po kami dito. Dahil kapag kami po ay nagsasama-sama para protektahan ng aming leader na si Senator Marcoleta at hindi siya makulong, para hindi at last mapatahimik ang boses laban sa korupsyon, ay willing po kami na magtulungan at magkaisa para lamang hindi nila totally na matapakan at makurap ang rule of law dito sa ating bansa. Alright. Attorney, siguro mensahe po ninyo sa mga kababayan na nanonood po at nakikinig sa inyo sa mga oras na ito. Alright, syempre mga kababayan, suportahan po natin si Senator Marcoleta sa kanyang leadership pagdating sa paglaban ng korupsyon dito sa bansang Pilipinas. Wala pong mali na manawagan na ilabas ang katotohanan. Wala pong mali na manawagan na ipakulong ang lahat ng nagkasala sa flood control scandal. Ang mali po ay yung ginagawa ni Ombudsman Remulla at ng administrasyon na ito na ipinapakulong upang patahimikin ang leader ng boses na lumalaban doon sa korupsyon. Ang mali po ay yung kanilang patuloy na pagbubulag-bulagan sa mga kamalian ng kanilang mga kakampi. Kaya hindi sila pinapatawan ng kaso at ipinakukulong. Bagkos ang kanilang pinakukulong ay yung mga nagsusumbong at yung mga patuloy na naghahanap ng katotohanan. Baliktad na po ang katarungan dito sa Pilipinas. Wala na po tayong place of refuge. Wala na po ang House of Representatives. Wala na rin po ang Senate. Ang tanging avenue na lang natin ay itong EDSA. Itong territory na ito, wag na nating ibigay sa kanila. I-preserve natin ang ating kalayaan, ang ating lakas bilang sambayan ng Pilipinas. Alright, maraming salamat, Attorney, at ingat po kayo dyan. Alright, maraming salamat po. Ayun po mga kababayan, si Attorney Harold Respicio, Vice Mayor po ng Reyna Mercedes Isabela, ang ating pong nakasama. Napakinggan po ngayong umaga.